So, yung Ivory Coast versus Iran at saka yung Georgia versus Slovenia. So, pagsamahin na natin. Yung Ivory Coast at saka Iran, alam na natin nandun si Haddadi. Okay? Kung may rim protection yung yung Ivory Coast, yung Iran, ang ginawa ng Ivory Coast, pinakumit si Haddadi. Anong gagawin? Pinalalabas sila si Haddadi. Anong way para mapalabas nila o papipilitang umangat si Haddadi? Kasi pag nando si Haddadi sa ilalim ng ring, sigurado ko supalpal sila. Okay? They are making Haddadi commit defensively. Ibig sabihin, dahil may movement yun, mapupwersang sumunod si Haddadi. Okay? Pag nagfa-flash yung yung big man ng kalaban lumalabas, so lumalabas din si Haddadi. Extra pass yun. Swing outside, pass inside, then outside. Then pag medyo malayo na si Haddadi, tsaka sila dumadrive. Kasi si Haddadi lang yung nila, yung malaki. So, hindi naman makakabalik agad si Haddadi sa loob. So, kung dalawa yung rim protection nila, ganun ulit, pasa ulit. Then, pakumitin mo ulit, tsaka ka-drive. Marami tayong players na pwedeng gumawa nun. At saka, Ivory Coast, at first, never relied on the 3-point shot. They relied on the mid-range and the long twos. Although maganda yung ginawa ng Iran, kaso ang ginawa ng Iran, ito pa. Ang ginawa ng Iran, uminit yung ulo. So, tinechnical sila nung referee. Alam naman natin yung tawagan sa FIBA, yun yung ebidensya, Iran na yun, malakas na team. Pero hindi pa rin sila minsan makapaniwala sa referee, wala na tayong magagawa dun. At saka, sana mamaya, yung game against Italy, pag nabigyan tayo lahat ng free throws natin, dapat ma-shoot. Kasi yun na nagpanalo sa Ivory Coast yung free throw. Doon naman sa Georgia tsaka sa Slovenia, okay. Isa pa yon sa mga template na dapat meron ang gilas. Yun yung dapat ginagaya ngayon sa PBA at saka sa gilas pag tayo nanonood ng FIBA basketball. Kasi si Luka, kahit nasaan siya sa loob ng court, pansinin nyo na yun. Kahit nasaan si Luka sa loob ng court, doon nakatingin yung kalaban. So may napansin akong isang play na kung saan Luka was on the left side, pero yung play is nangyayari right side. Kasi lahat ng players nakatingin sa left side. Kasi bakit? Baka pumunta kay Doncic yung bola. Lagi nakaabang yung... Walang bola si Luka nun. Hindi niya hawak yung bola. Nandun siya sa left side. Nagaabang. Pero yung nakashoot niyang kakampi is nanggaling sa right side. Laging nakatingin yung kalaban kay Luka. Ang magandang ginawa naman ng Georgia is yung sistema nila is medyo gumagana. Ang ginagamit nila is brush screen, back screen. Iba yung brush screen is screen lang ng konti, madelay lang yung depensa para makadrive yung kalaban mo. Ang mga dapat binibigyan ng ganyan, CJ Perez, RR Pugoy, yung mga ganyan. Pag nakakita yan ng brush screen, automatic na yan, lalo na kay CJ. At saka yung kay Abando, ayan pa. Pag binigyan mo si Abando ng backpick, dunk yan. So, babay pa kayo. Diba? May player kayong athletic, sobrang athletic Maraming papahirapan yan si Renz Abando. Sigurado ko sa Korea nga marami lang pinahirapan ata yan. MVP yan Champion pa.
Sigurado kong gagamitin yan si Abando. Maraming papahirapan dyan. Scorer yan eh. Tsaka yan yung hindi mangingiming pumasok sa loob. Di ba? Ito yon. Agree ako dun sa sinabi ni Coach Tab. Kasi kung ang Slovenia, walang problema sa ball carrier dahil ang dami. Hindi lang si Luka yung nila eh. Yung pwedeng mag-set ng play eh. Marami pa rin, may katulong pa rin si Luka mag-set ng play. So kagaya sa Pilipinas, ibig sabihin, kaya nga nandyan si Scottie tsaka si Kiefer. Ano pa bang dahilan yan? Di ba? Sa Hinebra, ginagawa ng point guard si Scottie, so sanay na siya dyan. Ang problema lang is yung pinakamagaling yung player, yun ang nag-i-initiate ng bola, yun ang nag-i-initiate ng offense, hindi na. Kung sino yung main guy nyo, wag nyo nang pagdalhin ng bola. Dapat yan, binibigay nyo na ng screen, binibigay nyo na ng kung ano man lang dapat nyo ibigay para makakalas yan sa depensa at makatanggap ng bola ng maayos. At ang dapat ginagawa nito ni Clarkson, alam niyang sa kanya nakatingin yung depensa, so dapat hinahayaan niya ng mag-evolve yung play sa kabilang side. Kita mo yung ginagawa ni Luka, minsan hindi siya may hawak ng bola. Pero alam mo ginagawa niya, kahit nasaan siya, tinitignan siya ng kalaban. Minsan nga pag hawak niya yung bola, walang magagawa yung malaki. Switch. Kasi hawak niya na yung bola. Pag malaki ang binigay mo kay Luka, titirahan ka. Iiwanan ka. Pag mas maliit naman ang binigay mo sa kanya, poposte yun. Yun yung hindi ginawa ng Georgia. Malaki ang pinababantay nila kay Luka as a last resort. Hindi ko alam bakit. Lalo silang kakainin ni Luka Doncic ng buhay. So yun yung na-observe ko lang. Na may isang play talaga doon na hindi siya humawak ng bola. Sa right side nangyari lahat ng play kasi nandun yung bola tapos siya nakatayo lang. Pero kita mo yung bantay ng kakampi niya, parang nakatingin na sa bola, nakatingin pa kay Luka. Si Luka walang bola. Oh, so yun lang po.